Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video. Bibigyan natin ng reaction video. Etong ayan, balita na nilinaw na ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na walang opisyal na anunsyo hinggil sa arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, maliwanag. Ayan, ayan, panoorin po natin guys, alright? And no other further ado, let's watch dito sa ating tele-radyo serbisyo. Live stream to alright? At panoorin po natin yan and let's get it on. Alright? Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ayan, panoorin po natin guys and don't forget to subscribe Rob Trip. Alright? Attorney, napatawag kami kasi nga nabasa namin yung balita na di umano ay inaresto na o may arrest warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yun? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi talagang dapat kontakin tungkol dyan, yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno ang magsalita tungkol dito. Attorney, kanina kausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Ayan, no, makukulitan mga tao, no? Wala pang opisyal na pahayag. At ito ay kumakandidato lang, no? At sa mga OFW natin, mga Pilipino doon sa Hong Kong. Naku, makikiabang-abang pala tayo. Sa bahagi ng ICC, ang ayan, fake news, no? Fake news. Si Karim Khan. Kasi sa totoo, ang warrant of arrest, secret yan or confidential. You have to unseal the warrant or make it public. And that moment will be announced by Karim Khan. In previous cases, a day after, announce na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Parang 2 stages pa yan. Na-request pa lang ba o meron nang lumabas o na-enforce na actually yung pa. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas, nandun sa Hong Kong, nakikipag-meet sa OFWs. So, paano po yung pwedeng gawin doon? Ayan, anong tingin ko dyan, harapin din na ayan, dating Pangulong Digong, no? Harapin niya rin yan. Would you know kung nakipag-ugnayan na ang ICC sa China? Naku, I don't think that according to the member state ang China. Yes, correct. And has not indicated any intention to cooperate with it compared sa Philippines na ayaw man natin mag-cooperate pero dahil naging member tayo o sige may Interpol, medyo ayaw na mag-cooperate. Kaya ang palagay ko, either abangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant. That would signal the time that Duterte or anyone is an internationally wanted criminal. 2, abangan natin kung babalik si Duterte. So si Karim Khan or si Duterte kung babalik sa para sa araw ng Dabawenyo, parang meron sa March 16 na activity. At ayan, babalik yan, no? Harapin talaga ni Duterte yan. Simula ng local elections. Tandaan niyo, tumatakbo yan. March 28 yata ang start ng local elections at kung wala pa siya dito sa Pilipinas, nako, big sabihin, may isang bagay na pumipigil sa kanyang bumalik dito. Tsaka, attorney, ang liit ng Hong Kong para mag-stay ka doon hanggang March. Oo nga, ang liit ng Hong Kong, no? Bakit mag-stay pa sa Hong Kong, hindi na sa Middle East o sa Amerika, no? Sikip ng Hong Kong. Kaya, well, ako, best case scenario and worst case scenario, worst case, lilipad yan papunta ng mainland. Bilang kaibigan naman daw niya ang presidente, ewan ko lang kung hanggang ngayon, or lilipad siya sa ibang bansa kung saan mas makapagtatago pa siya. Kaya maraming option para sa kanya at sadly, unfortunately, para sa atin, kailangan lang nating mag-abang. Pero dahil wait and see tayo dyan sa development ng attorney, siguro pakipaliwanag lang yung proseso bilang nabanggit ninyo, confidential yan kapag naglalabas ng warrant ang ICC. So kapag meron pong nilalabas na warrant, attorney, ano ba yan? Sinoserve directly agad doon sa inaakusahan or idinadaan yan sa gobyerno at gobyerno ang mag-e-enforce nun?
yung pangalawang scenario. So, una muna, ang Office of the Prosecutor, pupunta siya sa pre-trial chamber o yung lupon ng mga judges sa ICC, magre-request ng warrant. Kapag na-approve yung warrant, issued yung warrant, kasi dapat huwes ang pumirma or mag-issue ng warrant. Kapag na-issue yung warrant, ipapadala ito doon sa gobyerno kung saan posibleng nandoon yung akusado. At sa atin, Pilipinas, papadala yan. Dati, kung member tayo, meron tayong official representative mula sa DFA. Ngayon, hindi ko sigurado kung may official representative po yung Pilipinas, pero may imagine ko, baka diretso sa Office of the President o kung sino man ang kanyang representative. Dadaan yan sa DOJ at DILG na may law enforcement powers. Ang DILG dahil sa kanyang police, ang DOJ dahil sa kanyang... Ayan, nilinaw ni ICC Assistant Counsel Attorney Maria Cristina Conti, no, na wala pang opisyal na anunsyo hinggil sa arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang NBI, siyempre, may pwede din silang exception na or kung kanino pa ibigay ng Office of the President. Sa ibang bansa naman, dadaloy na rin yan. Lahat ng member states ng ICC ay mabibigyan din ng kopya. At dahil merong agreement ang ICC sa Interpol. Alright, ito ay isang panayam na nilinaw na nga ni Attorney Maria Cristina. Baka nagpunta lang si nagpunta lang yan si dating Pangulo sa Hong Kong para iproklama ang kanyang mga kandidato. Bibigyan din niya kopya ng Interpol kung sakaling public na yung warrant at ipopost sa kanilang website sa red notices or blue notices na internationally, kumbaga, wanted criminal. Nakacheck ko lang nung Interpol. 6 pa lang ang nandoon sa listahan na wanted ng ICC at wala pa doon si Duterte o kung sino pa mang ibang Pilipino. Pero attorney, kung halimbawa, nabanggit nga na pwede nilang ibaba sa Office of the President kung wala man tayong representative, paano kung hindi naging responsive ang gobyerno? Pwede ba tayong habulin ng ICC doon? Pwede in diplomatic channels. Pwedeng erase dun sa korte na, hindi sumasagot yung Pilipinas. Kaya lang, wala pa rin. Kumbaga, Office of the Prosecutor yung magbibigay or yung registry ng court. Pero, kumbaga, pumudulog ka sa judges, sasabihin nila, Pilipinas, sumunod ka. Baka hindi rin pansinin anything that comes from the ICC. So, technically, what the Office of the Prosecutor can do is go to the court or yung tinatawag na Assembly of State Parties. Yung Assembly of State Parties, lahat ng members yun, mga December yan nag-meeting, tapos nag-uusap-usap at hindi to judicial meeting, kumbaga ito yung mga member state, tapos pag-usapan nila yung mga admin ng court. Kung Pilipinas, ano ba kasing ginagawa? Pwede tayong ma-invite doon, pwede ding, dati kasi ma-attend tayo, pwedeng ma-invite o kaya pwedeng mapadala ng letter na, the state parties agree that you were remiss in your duty o hindi mo yung nagawa yung responsibilidad mo. Pwede mo bang? Ganun yun. At 125 or 124 member countries ang susulat na ganun. That is speaking for all the member states of the ICC. Kaya diplomatic channel malamang ang daan yan. Opo, natanong ko yun, attorney, kasi nga hanggang kanina nakausap nga po namin ang PCO, Yusek Castro, at in-echo din niya yung posisyon ng Pangulo na hindi magbabago dahil hindi tayo miyembro ng ICC ay hindi... Malamang diplomatic yan, pero hindi yan ubra kay digong. Di talaga maikipagtulungan ang gobyerno kung ano man ang magiging development po ng ICC. Well, sana maging consistent sila or makita natin kung saan ba yung gray areas. Kasi parang depende sa kausap po May ibang punto. Kaya ang tingin ko, may political messaging din talaga itong Marcos administration patungkol dito sa Duterte warrant of arrest or arrest if ever. At pressure mula sa publiko ang makakapagpasya tungkol dito. Palagay ko, kailangan mas maintindihan ni Presidente Marcos talaga na may batas, may basihan ang pag-aresto sa kanya. At mas pabor sa Pilipinas, hindi lang kay Marcos, mas pabor sa Pilipinas na maliti si Duterte at maimbestigahan. Libre ang investigation doon sa ICC. Yung investigation dito sa Pilipinas patungkol sa war on drugs, agree din yung Marcos government na dapat investigahan. Ang tanong lang, sino mag-imbestiga? O ako sa kanila, sige ICC, mag-imbestiga kayo. Libre, wala tayong gagastusin.
group na Right. Kasi investigation attorney, doon. ang problem din kung hindi didinggin ng Pilipinas yung request o yung itong warrant ng ICC, medyo doble kara yung lalabas sa atin sa international community. Kasi pagdating sa ng West Philippine Sea, laging kahayag ng Pilipinas, we always follow the rules-based order. Pero ang rules-based order, di lang naman siya natatapos sa usapin ng sovereignty at ng territorial integrity. Pero maging sa ibang aspeto, meron pa ring rules-based order. But attorney, isimplify natin yung discussion para sa mga ordinaryong Pilipino. Kapag ba naaresto halimbawa ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte o kahit sinong Pilipino, let's say na wanted sa ICC, saan ba siya ikukulong? At ang kaso ba na crimes against humanity ay may piyansa? Kasi sa ordinaryong Pilipino, ang alam nila, pag naaresto ka, dadalhin ka sa estasyon ng pulis, tapos may mga kasong pwede ka magpiyansa. Una, ang kanyang Ayan ang tamang proseso, no? Hindi yung spekulasyon lang ng mga tao. Ayan, isang fake news. Sandun talaga siya sa dahig kung saan mangyayari yung trial. Kasi, di ba, dito din sa Pilipinas, ikukulong ka din sa pinakamalapit na jail doon sa kung saan ka may kaso para mabilis at madali yung pagsipot mo sa korte. Yun naman yung kailangan Dapat makasipot ka sa korte. Hindi ka kinukulong bilang punishment o bilang rehabilitation. Kinukulong ka para masiguradong a-attend ka ng hearing. Ito yung punto. Kung kailangan lang pala umattend ako ng hearing, pwede ba akong magpiyansa? Pwede. At depende yan sa ICC. Hindi lang siya katulad ng proseso natin, pero pwede. Pwede mong sabihin yung exceptional circumstances o yung posibilidad na magaan lang naman, hindi naman ako yung mastermind dito. At kung ako, so yan yung general framework. Kung ako, palagay ko, baka hindi pa si Presidente Duterte ang makaka-apply o magagrantan ng quote-unquote bail or temporary liberty kasi siya yung, kung sakali, most responsible. Kumbaga hindi ko siya maasahin. Napapayagan siya. Kasi yung bail ay para siguraduhin haharap siya. Sa mga akto niya, mukhang hindi siya haharap at talagang guguluhin niya lang ang proceedings kapag pinayagan siyang temporary liberty. Attorney, how wise would it be for the government to issue a whole departure order against doon sa iba pang akusado nitong kaso sa ICC? Medyo strict ang rules or yung domestic rules natin ng whole departure order ay dapat may domestic case. Kaya actually, sisisihin ko din ulit yung Marcos government kasi ang isang basehan nila, agree sila na kailangan imbestigahan ang war on drugs. Agree sila na mali ito at may kailangang mga managot. Pero, nung sabi na, sige, magkasuhan na tayo, naalala nyo, nag-announce yung Quadcom, meron kaming findings. Tapos, nag-announce yung DOJ, mag-iimbestiga kami. Marso na, wala pang nangyayari. Kaya, babalik ulit sa kanila yun. Walang domestic charges, walang full departure order. Ang potential warrant of arrest mula sa ICC o kaya sa local court ay kailangan mo panindigan ng kakaiba, ibang level, di ba, na sabi mo sa Bureau of Investigation of Immigration, meron na parating na. Mahirap yung maging basehan ng ganun pakalabnaw, hindi pa sigurado. Pero ito, baka hindi whole departure order pa ang nalaman ko ito sa Bureau of Immigration, pwede silang maging mapili. Actually, maraming paraan dyan sa IR. May tinatawag silang International Lookout Bulletin Order. Meron din silang tinatawag na Alert Departure Order. At kahit kasino, pwede nilang pigilan actually na lumabas ng bansa basta kung lalagyan lang nila ng basis at ikakategorya niya din sa mga something order. Kailangan lang may proseso. At dito sa ILBO, International Lookout Bulletin, tsaka ADO, Alert Departure Order, may ibang proseso na mas madali palagay ko. Sa totoo, kini-question ko din to dati kasi arbitrary, pero makukuha mo naman later on yung materyales or information bakit pinipigilang lumabas. Kung mahatulan, attorney, kung sakaling makonvict, saan makukulong ang isang akusado sa ICC? Siguro, for example, kung si dating Pangulong Duterte po ay mahatulan, saan siya makukulong? Sa dahig din po ba o pwedeng i-request ng gobyerno ng Pilipinas na ilipat dito yung kanyang kustodiya sa pagkakakulong? Actually, pwede sa bilibid. Nung member state pa tayo, sa totoo, kahit na sinong convicted, pwedeng mag-volunteer or pwedeng sabihin ng isang member state, uy, dito na lang yan. So, yan yung host country. Ngayon, ang mga nag-host, Belgium, Netherlands, medyo masaya yung mga buhay ng mga doon. Wala pang nag-volunteer na kapag natin third world country. Sayang, kasi kung makonvict sana, libre tayong mag-volunteer ng bilibid para sa kahit na sinong convicted ng ICC. Ngayon, kung Pilipino ang makonvict, kahit hindi member ang Pilipinas, palagay ko, pwede tayong mag-volunteer. Kasi parang sasabihin ng ICC, sige, una, dati naman kayong member, and pangalawa,
national din naman to. They can, kumaga, relax the rules as long as approved ng Assembly of State Parties at ng judges. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin ang ating reaction video dito kay Rob Trip and see us again the next one. At huwag maniniwala sa mga fake news Nilinaw ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na walang opisyal na anunsyo hinggil sa arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, maraming salamat sa panonood, pakikinig dito kay Rob Trip and peace out. And dito sa Teleradyo Serbisyo Publiko. Alright, maraming salamat sa inyong lahat.